Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, May 26, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Unang araw ng pagbabalik ng No Contact Apprehension Policy. Daan-daang paglabag ng mga motorista na itala. PBBM dumalo sa 46th ASEAN Summit sa Malaysia. Tensyon sa demolisyon sa Tondo. Mga residente nagmatigas laban sa pulisya at demolition team. Sa sports, palarong pambansa 2025, nagbukas na. Sino-sino ang nakasungkit ng unang ginto? Sa balitang showbiz, primetime king Coco Martin at Julia Montes tutungo sa Kenya para sa kauna-unahang fan meet sa Africa. At mapa-quiet retreat o adventure trip. Arat na sa Woodland Villa sa Laguna. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Todo ingat ang ilang motorista sa mga pangunahing kalsada ngayong Lunes dahil nagsimula na ang unang araw ng pagbabalik ng No Contact Apprehension Policy. Mula naman ika-6 ng umaga kanina hanggang sa ika-6 ng gabi, pumalo na sa mahigit 800 ang na-capture na violations. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Umarangkada na ang muling pagpapatupad ng Metropolitan Manila Development Authority ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ibig sabihin, kahit walang traffic enforcer na monitor dito sa command center ang mga paglabag sa kalsada. Kapag na-screen capture ang paglabag, kukuhanin ang detalye ng sasakyan at padadalhan ang may-ari ng letter of violation. Sa 8 oras pa lamang na pagpapatupad ng NCAP simula alas 6 ng umaga, hanggang alas 2 ng hapon, nasa 437 na ang naitalang violations. May mga na-capture po yung ating AI through CCTV cameras na mga violations na upon review ay in-invalidate. Tulad po ng mga ambulansya na dumadaan sa busway na allowed. Tiwala ang MMDA na magiging mas disiplinado ang mga motorista dahil sa NCAP. Noong 2022, nang unang ipatupad ang NCAP, nasa 114,000 ang naitalang violations. Pero nang ipatigil ito dahil sa temporary restraining order noong 2023, lumobo ang bilang ng paglabag sa 391,000. Paliwanag ng ahensya, bawat na-capture na violation ay hindi naman basta-basta i-issuehan ng notice dahil isa sa ilalim pa ito sa manual review. Todo ingat ngayon ang mga motorista na bumabagtas dito sa kahabaan ng EDSA dahil lumagpas ka lamang sa linya na hindi mo dapat takbuhan, katulad na lamang ng motorsiklo ka, tatakbo ka sa bike lane at nakunang ka ng CCTV ng MMDA, 1,000 na agad ang multang ipapataw sa iyo. Ayon sa rider na si Ronnie, kinakabahan sir, kasi hindi ko alam, kahit di ko na maalala kung nakagawa na ba ako ng violation o ano. Kanina na wala namang harang pero hinuli nila. Kaya ang ginagawa ko sir, hindi na ako pumapasok sa bike lane kahit sa mga gilid sir, basta sa gitna na lang ako. Sabi naman ng taxi driver na si Mang Remy, mag-ingat-ingat na lang talaga sa susunod lang tayo sa batas kung ilang utos ng ating gobyerno. Makakakuha ng kopya ng video ang mga motorista kung nais na i-contest ang violation. May kiklik lamang po silang link doon, i-fill up nila yung form. Hindi na po nila kailangan pumunta dito sa MMDA at pwede po nilang i-request yung pong footage ng pagkakahuli nila para po makita nila for themselves kung valid po yung pagkakahuli. Pwedeng bayaran ng multa sa Land Bank o sa MMDA Head Office sa Pasig City. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Samantala, all systems go na ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para naman sa malakihang rehabilitation ng EDSA, kasabay ng paglalatag ng mga paraan para maibsan ang inaasahang matinding traffic.
Nakatakdang magpatupad ng odd-even plate number scheme ang gobyerno. Kasabay nga ng inaasahang pagsasaayos ng kalsada na sisimulan sa June 13. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, ipatutupad ang odd-even scheme para sa mga motorista ng EDSA para maibsan ang bigat ng daloy ng trapiko habang umiiral ang rehabilitasyon. Inaasahang isa-isang papalitan ng aspalto at mas matibay na kalsada ang mga konkretong istruktura sa kada hanay ng kahabaan ng pangunahing lansangan. Kabilang na rin ang pagsasaayos ng kahabaan ng EDSA busway at pagpapatayo naman ng mas maayos na mga pedestrian lanes. Pinag-aaralan din ng MMDA na payagan na ang mga rider na bumaybay sa bike lane ng mga pangunahing kalsada ng Kalakhang, Maynila. Ang bawal po sa EDSA, yung 13579 na ending plate ay bawal ng Monday, Wednesday, and Friday. Yung 02468 ay bawal po ng Tuesday, Thursday, and Saturday. Sunday po, libre po gumamit ng EDSA ang lahat ng sasakyan. We will adopt actually yung latest technologies on concrete mix at saka yung on top of the concrete mix pala na gagawin natin, lalagay tayo ng running surface na makapal-kapal na asphalt, no? Para smooth yung traffic natin yan. No, gagawin nating libre ang toll sa Skyway, Stage 3. Yung segment lang kung saan ididetour yung mga sasakyan na hindi na sila kailangan dumaan ng EDSA, aakyat na lang sila sa Skyway. No? So, ipa-finalize na natin yan in the coming weeks and months. Nagsimula na ang ika-46 na Association of Southeast Asian Nations Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ayon kay Philippine Ambassador to Malaysia Maria Angela Ponce, layon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isulong ang mas pinalalim na relasyon sa Malaysia habang naroon. Bukod pa rito, palalakasin din ang kooperasyon sa kalakalan, seguridad at people-to-people ties. Mababatid ng bansang Malaysia ang ika-9 na pinakamalaking trade partner ng Pilipinas. Kasabay ng nalalapit na pagtatapos ng termino ni PNP Chief General Romel Marbil sa June 7, kinumpirma ni Interior Secretary John Vic Remulla na nagkaroon na sila ng pag-uusap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungkol sa papalit sa pwesto. Ayon kay Remulla, may napupusuan na anya ang Pangulo pero hihintay na lamang ang kanyang anunsyo. Tinitingnan din anya ng Pangulo ang kwalifikasyon ng mga nominado kasama na ang track record, malawak na kaalaman sa police operations at mga plano at vision para sa pambansang pulisya. Matatandaang na-extend ang termino ni Marbil dahil sa midterm elections. May napupusuan na siya, pero itayin na lang natin yung announcement niya. Pero sir, basta general and above, honest, good track record, firm grasp on police matters, and a good vision for the PNP ang kailangan natin. Samantala, iniutos naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagdaragdag ng police visibility sa Metro Manila para mapigilan ang mga insidente ng krimen at maramdaman anya ang presensya ng pulis sa komunidad. Abot sa 1,600 na mga pulis ang ipinakakalat sa mga strategic locations, maging sa mga matataong lugar. Ayon kay Interior Chief John Vic Remulla, permanente na raw ang programang ito na target ding ipatupad sa buong bansa. Sa tala, bumaba ng 23% ang krimen sa NCR mula November 2024 hanggang nitong Mayo. Pero giit ni Remulla, hindi sapat ang numero kung hindi ramdam ng tao ang kaligtasan. Ang nangyayari kasi in the last few years, ito yung magre-report ng PNP ng kanilang crime statistics. Kaya sabi nila that they are doing a good job. Pinapakita na crime index going down, crime volume going down, crime solution going down.
Magkakaroon po ng dagdag bawas sa produktong petrolyo ngayong linggo. Sa abiso ng mga kumpanya ng langis, epektibo ngayong Martes, nasa 10 sentimo ang dagdag sa kada litro ng gasolina. 40 centavos naman ang bawas sa kada litro ng kerosene, habang may 20 centavos na tapyas sa kada litro ng diesel. Kabilang sa mga dahilan ng posibleng bawas presyo, ang umuusad na negosasyon sa nuclear deal ng US at Iran, paghina ng US-China trade tensions at maging pagdaragdag ng storage capacity ng Iran. Sa iba pang balita, nagsalita na si outgoing Senator Bong Revilla sa kanyang pagkabigo nitong midterm elections. Tingin niya, dahilan ng kanyang pagkakalaglag sa Magic 12 ay ang mapanirang fake news laban sa kanya noong kampanya. Kaya naman ang kampo ni Revilla sasampahan ng kasong cyber libel. Ang online personalities na anyay nasa likod nito. May balitang A to Z si Ace Cruz. 2 linggo matapos ang eleksyon, inamin ni outgoing Senator Bong Revilla na emosyonal siya sa kanyang pagkatalo. I'm not that depressed. I'm sad, di ba? Lungkot ako sa nangyari dahil nabiktima tayo ng fake news. Batay sa official tally ng Commission on Elections, nasa 14th place si Revilla na may 12 million votes. Malayo sa huling Pulse Asia survey noong April 24 kung saan pasok si Revilla sa 5th to 8th spot. Blanco pa ang kampo ng senador kung sino ang nasa likod na umano'y paninira sa kanya, pero tingin niya orchestrated ito. Kung anong kulay, ayoko nang alamin. Siguro that's part of politics, no? Kasama yan sa labanan ng eleksyon. Pero ang hindi lang maganda dito yung fake news. Naghahanda ng kampo ni Revilla na magsampa ng kasong cyber libel sa ilang individual bunsod na umunoy pagpapakalat ng fake news ng eleksyon. 5 to 10 cyber libel cases against personalities on Facebook, social media, vloggers, and those who have their own websites. Halimbawaan niya na mapanirang online post laban kay Revilla. Merong sinulat, pero di ko pa rin isa sa uli ang 124 million. Manigas kayo. Obviously, Senator Revilla never said this. And yet, it is being made in social media and it has been shared so many times. Gate ni Fortune, acquitted si Revilla ng Sandigan Bayan sa mga kasong maling paggamit ng Priority Development Assistance Fund o yung PDAF noong 2018 at 2021. He's depressed. No, because he feels that he has let down the Filipino people. Sa kung sinong nasa likod ng fake news, walang kinalaman po yung kampo ng mga Duterte. Dederetsyuhin ko na po. Hirit ni Revilla sa nasa likod ng paninira. Dapat maging responsable sila sa sasabihin nila o gagawin nila. Kaya in short, kung sila man yung gumawa niyan at nagpakalat ng fake news, dapat managot sila. Makikipag-coordinate ang kampo ng senador sa National Bureau of Investigation o NBI para tukuyin ang tunay na pagkakakilanlan ng mga personalidad bago tuluyang sampahan ng reklamo. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Hindi pwedeng mag-work from The Hague si Davao City Mayor-elect at dating Pangulong Rodrigo Duterte, ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, sa kabila ito ng kanyang pagkakadetine sa International Criminal Court sa Netherlands. Bagamat kinikilala na ang DILG ang tagumpay ni Duterte sa halalan, lalo't overwhelming ang natanggap na boto, iginiit na ahensya na hindi ito maaari. Ayon sa DILG, si Vice Mayor-elect Sebastian Duterte muna ang tatayo bilang acting mayor habang hindi pa makakapagserbisyo si dating Pangulong Duterte. Nagpaplano na rin ang ahensya na humingi ng pahintulot sa ICC para makapagpanumpa si Duterte sa pamamagitan ng konsul. We recognize the victory of former President PRD. Siya ang binigyan ng complex na mayor. Talaga siya, na-proclaim siya at the after elections. Overwhelming mandate. Ang gagawin ko na lang ay magpapaalam ako sa international sa ICC. Pwede pumunta ang consul natin para makapag-vote siya. Naniniwala
Binigyan ng House Prosecutor na matibay pa rin ang kaso laban kay Vice President Sara Duterte sa kabila ng pagtatapos ng 19th Congress sa June 30. Ayon kay Iloilo Representative Lawrence Defensor, tuloy ang impeachment dahil isang continuing body ang Senado. Tiwala rin ng prosekusyon na mailalahad nila ang lahat ng 7 articles of impeachment. Giit pa ni Defensor, umaasa siyang magbibigay ng desisyon batay sa ebidensya at hindi sa politika ang mga senador na magsisilbing judge. It's fine that there are many pro-Duterte senators that were elected. There's a good balance in the Senate with respect to the incoming senators, and I like that. Okay. It's the best way to express our democracy, and we have to remember that the impeachment trial is a purely political process. It's a political question. Tanggap natin yon at pwede ang kampihan doon. Queen Catriona as Lady Gaga. Slay na slay ang beauty queen na si Catriona sa kanyang new look inspired by the American pop diva na si Lady Gaga. Sa Instagram, makikita ang snaps ng mala paparazzi look ni Cat matapos manood ng Mayhem concert ng award-winning Hollywood singer sa Singapore. Sa isang shared post naman, mapapanood ang preparation ni Catriona para ma-achieve ang kanyang iconic blonde bob. Kalakay pa rin ng video ang masayang happening habang nasa concert ang beauty queen. Susunod, tensyon sa demolisyon sa Tondo. Mga residente nagmatigas laban sa pulisya at demolition team. At sa showbiz, Primetime King Coco Martin at Julia Montes tutungo sa Kenya para sa kauna-unahang fan meet sa Africa. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Pansamantalang itinigil ang demolisyon sa Mayhalige, Tondo Lunes ng umaga dahil sa masamang panahon at dahil sa pakiusap ni Manila Vice Mayor Yul Servo sa sheriff matapos mamuo ang tensyon sa pagitan ng mga residente at otoridad. Pinagaharang kasi ng mga residente ng Barangay 262 at 264 ang gate at mga daan habang umaapela sa mga otoridad, kasabay ng pagkondena rin sa illegal umanong demolisyon dahil sa kasong na-dismiss pa umano noong May 2023. Gate nila, wala rin daw kasi umanong malinaw na relocation ang pamahalaan. Pero bandang alas 11 ng umaga nang gumamit na ng water cannon ng Bureau of Fire Protection para pigilan ang mga nag-aalborotong mga residente. Aabot sa mahigit 400 pamilya o mahigit 1,000 residente ang nakatakda sanang mawalan ng tirahan. Apela naman ni Servo, hintayin na muna ang mga dokumento ng mga residente. Kasabay ng pagtigil, una nang siniguro ng demolition team ang sunod na paglulunsad ng dialogo katuwang ang mga residente para maiwasan ang tensyonadong sitwasyon. Ipinapakansela na ng Department of Justice ang pasaporte ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque dahil sa kasong human trafficking na konektado sa iligal na pogo operation sa Porac, Pampanga. Nadiskubre rin umano na may 3 passport si Roque. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, kapag inaprubahan ng Angeles City RTC ang kanselasyon, magiging undocumented alien na si Roque at maaaring ipa-deport pabalik ng bansa. Kasalukuyan nagsusumiti ng asylum request si Roque sa Netherlands pero apektado ang proseso ng mga paratang laban sa kanya. Undocumented alien na siya. Depende yan sa grant of asylum kung bibigay sa kanya ng Netherlands. Pero I doubt it kasi Netherlands is one of the countries that goes against human trafficking. Samantala, naaresto naman ng CIDG ang isa sa mga kasamang akusado ni Attorney Harry Roque at Cassandra Ong sa kasong qualified human trafficking. Nahuli ang isang Marlon sa Barangay Tabun, Mabalacat City, Pampanga. Ayon sa CIDG, si Marlon ang operation officer ng security agency sa Pogo Hub na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Kinakaharap niya rin na hiwalay na warrant of arrest para sa 10 counts ng qualified human trafficking na walang piyansa. Nagbabala naman ang ahensya sa iba pang 49 na akusado na sumuko na
sa ahensya. Sinimulan na ngayong gabi ng Lunes ang civilian mission ng grupong Atinto Coalition, ang paglalayag at pagdaraos ng konsyerto sa laot ng El Nido, Palawan at Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Sakay ng motor vessel Kapitan Felix Oca ang iba-ibang OPM at foreign artist na nananawagan ng pagkakaisang protektahan ang teritoryo ng Pilipinas sa pamamagitan ng musika. Kabilang sa mga performers ay ang rap collective The Moro Beats, ang Japanese actor na si Fumiya, batikang singer-songwriter na si Noel Cabangon, ang all-girl rock group na Rouge at iba pa. Una nang sinabi ng koalisyon na iniaalay para sa mga mangingisda at mga tropa ng gobyernong direktang apektado ng pangharas ng Chinese Coast Guard ang naturang konsyerto. Hindi bababa sa 30 ang kumpirmadong patay na Palestinian matapos ang panibagong pambobomba ng Israeli forces sa isang eskwelahan na nagsisilbing shelter ng mga sibilyan sa Gaza. Kasama sa nasawi ang mga bata. Ayon sa Health Ministry ng Gaza, pumalo na sa halos 54,000 na Palestino ang nasawi sa girian, habang higit 100,000 naman ang nasugatan. Dahil sa patuloy na girian, hinihimok ng Spain ang world leaders na magsulong ng two-state solution para masolusyonan na ang patuloy na kaguluhan. Exciting ang upcoming trip ng real-life couple na sina Coco Martin at Julia Montes na lilipad patungong Kenya para sa fan meeting. At Nadine Lustre, happy na happy sa kanyang out-of-country trip kasama ang boyfriend. Makichika sa balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Coco Jewel in Kenya? Bongga ang surprise ng Kapamilya Network sa real-life couple na sina primetime king Coco Martin at the prime actress na si Julia Montes. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, dadalhin ang dalawang kapamilya stars sa Kenya para sa isang masayang Thanksgiving celebration dahil sa walang sawang pagsubaybay ng mga fan sa mga programa ng Kapamilya Channel na umiere sa iba't ibang bansa sa Africa. Kaya naman, surely na makakasama ng fans ang Coco Jewel sa Kapamilya Live in Kenya. Kasabay rin ang selebrasyon ng parehong kultura ng Pilipino at Afrika na gaganapin ngayong June 28 sa Nairobi Cinema. Bukod dyan, inanunsyo rin ng ABS-CBN ang pag-ere ng hit serye na Walang Hanggan na pinagbibidahan ni Coco Martin at Julia Montes. At ang Saving Grace na ipapalabas sa September na parehong mapapanood sa Star Times Channel ngayong taon. Samantala, after 6 years, graduate na sa law school ang American media personality na si Kim Kardashian. Sa kanyang IG, proud na flinex ni Kim ang ilang kaganapan sa graduation ceremony. Bakas rin sa mukha ni Kim ang saya habang suot ang kanyang toga at graduation cap. All present rin ang kanyang family na very supportive sa new life journey ni Kim. Way to go, future attorney Kim! Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Sa aming pagbabalik sa sports, Palarong Pambansa 2025, nagbukas na sino-sino ang nakasungkit ng unang ginto. At mapa-quiet retreat o adventure trip man, arat na sa Woodland Villa sa Laguna. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Galing ng atletang Pinoy naman ang bumibida ngayon dahil formal nang binuksan itong Sabado, May 24 sa Lawag City, Ilocos Norte ang Palarong Pambansa 2025 sa pangungunayan ni Pangulong Marcos. Dinaluhan din ito ng libo-libong student athletes at mga delegado na maghaharap-harap para sa inaasam na gintong medalya. Pero sino-sino na nga ba ang nakasungkit ng mga unang ginto ng kani-kanilang rehiyon? Alamin sa Balitang A to Z ni Naomi Almohano. Mula sa mayamang kultura ng probinsya, Los Angeles Olympics.
bringing glory to his Pagbibigay pugay sa unang Pinoy na nagkamit ng Olympic medal noong 1928 Amsterdam Summer Games at tinaguri ang Ilocano Shark na si Chofilo Ildefonso. Pagsasadula ng makasaysayang alamat na biyag ni Lamang. mga hiyas na inilatag sa malasot ng At pag-awit at pag-indak sa mga makabayang awiting nagtataas ng moral ng mga Pilipino, gaya ng Ako ay Pilipino at Piliin Mo ang Pilipinas na inawit ni Angeline Quinto. Makulay at magarbong nagbukas ang ika-65 palarong pambansa sa Lawag City sa Ilocos Norte nitong Sabado. Pinangunahan ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Education Secretary Sonny Angara. Kasama pa si Ilocos Norte Representative Sandro Marcos at Governor Matthew Marcos Manoto. Alam kong excited at kinakabahan ang ating mga atleta. Baka pa yung mga iba hindi na makatulog at hindi makakain. Matapos ang ilang buwang na paghahanda, nandito na kayo upang ipakita ang galing ninyo sa pagsusubok ng sports. Nanguna sa oath-taking ng mga student-athlete ang record holder ng 11th BFA U12 Asian Baseball Championship na si Jeric John Flores. Habang ang kauna-unahang Pinoy Olympic gold medalist naman na si Heidelin Diaz ang namuno sa panunumpa ng coaches at technical officials. At mas dumagundong pa nga ang Ferdinand E. Marcos Memorial Stadium nang isa-isa ng pumarada ang nasa mahigit 15,000 atleta at delegado mula sa 12 rehiyon sa bansa. Pinuri rin ng Pangulo ang dedikasyon at sakripisyo ng bawat batang atleta na tinawag niyang mga susunod na kinatawan ng bansa sa mga international sports competition. 32 sports ang paglalaban-labanan ng mga atleta para sa inaasam na podium finish at syempre ang nagniningning na gintong medalya. Napuno naman ng saya at emosyon ang unang araw ng kompetisyon nang makamit ng 3,000-meter race runner na si Krisha Taharos mula sa Eastern Visayas, ang unang ginto ngayong taon para sa palarong pambansa. Solid redemption kung ituring ng 13 anyos na si Taharos ang panalong ito mula sa kanyang silver finish noong nakaraang taon. Dugong ginto, yan naman ang pinatunayan ni Matthew Diaz, ang weightlifter mula sa Calabarzon at pamangkin ni Pinoy first ever Olympic gold medalist Heidelin Diaz. Nasungkit lang naman kasi niya ang gold medal sa secondary boys 48 kg category matapos matagumpay na mabuhat ang 73 kilos sa snatch round at 93 kilos sa clean and jerk. Malaking karangalan nito hindi lang sa mga Diaz, kundi sa buong komunidad ng weightlifting na nagbabalik bilang demo sport sa palarong pambansa matapos ang 4 na dekada. Sa kasalukuyan, nasa 2 gintong medalya na ang nakukuha ng Region 8 Eastern Visayas mula kay Taharos at Efosa John Paul Aguinaldo na namayagpag sa secondary boys long jump at isa sa Region 4A Calabarzon mula kay Diaz. Nasungkit na rin ng Region 10 Northern Mindanao ang una nilang ginto ngayong taon mula sa panalo ni Kint Gimarangan sa Elementary Boys Athletics long jump. At unang ginto sa 2025 palarong pambansa ng Region 5 Bicol Region mula kay Courtney Jewel Tranga para sa sport na Secondary Girls Discus Throw. Hanggang May 31, gaganapin ang 65th palarong pambansa at malalaman anong rehiyon ang top medalist ngayong taon matapos maghari ang NCR noong nakaraang palaro sa 238 total medals kasama na ang 98 na gintong medalya. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Come one, come all. Yan ang peg ng isang resort sa paanan ng Mount Banahaw at Mount Cristobal sa Laguna. Mapamaaksyong activities man o tahimik na retreat, anumang hanap mong bakasyon, matatagpuan dito. Arat na't silipin yan sa ating Balitang A to Z. Dito sa paanan ng mahiwagang Mount Banahaw at Mount Cristobal sa Nagcarlan, Laguna, ating nadiskubre ang isang luntian at makahoy na resort, ang Woodland Villa. Tampok dito ang iba't ibang aktibidad na swak, anumang klase ng bakasyon ang hanap mo. Sa nais magpalamig, pwedeng mag-swimming kasama ang pamilya. Sa mga naghahanap ng maaksyon na bakasyon, meron ding ATV rides. At meron ding basketball. At
syempre, bonding experience din sa magbabarkada ang maglaro ng paintball. Ayon sa mag-asawang negosyanteng sina Manny at Virginia Valencia, nagsimula ang Woodland Villa taong 2017 sa isa lamang private na kubo. Nagtayo ako ng parang maliit lang na parang kubo, no? Para kung halimbawa dadalaw kami dun sa area ay may pahingahan kami. Nung makita ng aming mga kaibigan yung lugar, sabi, pwede bang dito na din ako mag-birthday? So, doon nagsimula na... Woodland Villa, may kaibigan kaming pastor. Nabigyan niya kami ng maraming klase ng puno. Sinuggest niya, ba't hindi niyo pangalanan ng Woodland? Saka naman unti-unting nagyabong ang resort. At ngayon, aabot na sa 5,000 square meters ang lawak na kayang makapaglingkod sa 350 guests. Meron ng iba't ibang pools, pribadong villas, fishing at bonfire areas, at maging events venue. Pero ang kanilang pinakabentahin, ang magsilbing safe space para sa wholesome na bonding experience. Dahil bukod nga sa enjoyment ng pahinga at pagsasaya, perfect venue din ang Woodland Villa para sa retreat, team building at youth camp ng mga kumpanya. Nung araw, merong akong kaibigan na napunta sa isang campsite. So, dun siya nakakilala sa Panginoon. Then, naisip ko, pwedeng gawing ganong campsite. Tapos sa family bonding din. Nagtayo din kami ng isang malaking pavilion. Naging wedding area naman. Meron kaming retreat ng mga nagka-camp. Then sa wedding, then sa family bonding. Kahit kami, dumaan kami sa pagiging kabataan, malaki yung kontribusyon ng mga ganong retreats, gathering para sa paglagong spiritual ng mga kabataan. Totoong pinagpala nga ang negosyong ito dahil sa kanilang business with a purpose at ang kanilang vision, ang makapagbigay ng espasyo at oportunidad na makapagnilay ang lahat at makalapit sa Diyos. Para sa balitang A to Z, Barbie Mulak. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating quote of the night ay mula sa mamamahayag na si Tom Vanderbilt. Ayon sa kanya, kapag pakiramdam mo ay ligtas ka sa isang sitwasyon, mas dapat kang maging maingat. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas.